Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kalihim. Panibagong istorya ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Huwag kalilimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga panibagong istorya na pwede ninyong pakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Taong 1975 sa probinsya ng Capiz. Noong mga panahong ito, kasalukuyang kalilipat ko lang sa lalawigang ito. Tubong Pasay po talaga ako sa siyudad ng Kamaynilaan. Taga rito po ang aking napangasawa, kung kaya naman napadpad ako dito. Para sa akin, maayos naman ang baryo nila Lorena. Sa katunayan, magiliw ang mga tao dito. Noong mga panahon ding ito, marami na akong naririnig na usap-usapan tungkol sa mga hindi ordinaryong nilalang na naglipa na sa lugar na ito. Subalit, ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga usaping aking naririnig. Para sa kagaya kong lumaki sa siyudad ng Kamaynilaan, aaminin kong hindi saklaw ng malawak kong kaisipan ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga aswang at itim na mahika na lalang ng tao. Sa kadahilanang napaka-imposible ng mga ganitong bagay para sa akin. Kung kaya naman, hinayaan lang ako ni Lorena na paniwalaan ng mga bagay na naaayon sa aking isipan. Ngunit ayon sa aking asawa, kahit na malayo daw ako sa siyudad na aking kinagisnan, ay kailangan ko pa rin daw yakapin at unawain ang kanilang kultura. Dagdag pa nito, na wala naman daw masama kung susundin ko ang habilin ng kanyang mga magulang para na rin sa aking pansariling kapakanan. Kahit noon pa mang bago pa lang kami magkakilala ni Lorena sa pabrikang pinapasukan namin sa Pasay, ay marami na itong sinasabi sa akin tungkol sa kanilang lugar. Ayon dito, hindi naman daw lahat ng naninirahan sa kanilang lugar ay pawang aswang o may dugong aswang. Sa katunayan, ang mga nababalitaang aswang ng mga tao sa radyo at pahayagan ay haka-haka lamang ng mga taong may malilikot na isipan. Kwento pa ni Lorena na kung may mga aswang daw sa Capiz ay 100% galing daw ito sa ibang lalawigan ng Kabisayaan. Mga estrangherong napadpad lang sa kanilang lugar para iwasan ng mga antingero at albularyong naghahabol sa mga ito. Gayunpaman, nagpatuloy lang ako sa buhay kasama ang aking asawa at mga magulang ni Lorena. Dahil nasa poder ako ng aking mga biyanan, ay obligado talaga akong maghanap buhay at makisama. Sa totoo lang, mababait naman ang biyanan ko at wala akong tulak kabigin sa kabutihan ng mga ito. Lalo pa nga at binigyan kami nito ng kapirasong sakahan kung saan namin kinukuha ang aming mga pangangailangan. Bukod sa may maliit akong tindahan sa pamilihang bayan, ay nagsasaka din ako ng palay at mga gulay. Isang araw, habang nagpapahinga ako sa ilalim ng puno sa parang, laking gulat ko naman nang bisitahin ako ng Tatay Danny. Kasabay nito, pinaalalahanan ako ng aking biyanan ng mga ilang bagay tungkol sa kanilang baryo. Rodrigo, anak. Bilang ama ng asawa mo, gusto ko lang malaman mo na natutuwa ako sa ipinapakita mong kasipagan. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapalago sa lupang ibinigay ko sa inyo ni Lorena. At naniniwala akong balang araw ay makakaahon din kayo sa kahirapan.
At siya nga pala, Rodrigo. Gusto ko ding ipaalam sa'yo na dito sa aming lugar, may mga mangilan-ngilang dayo na gumagamit ng itim na mahika na lalang ng demonyo. Ang gusto ko lang sana, iwasan mo sila dahil may dala silang panganib sa mga dayong kagaya mo. Kung hindi mo na itatanong, ang lahat ng kapitbahay natin sa baryo ay nagtatanga ng mga pananggalang at pangontra sa mga demonyong iyon. Magkakasunod na paliwanag ng aking biyanan. Maya-maya pa, bigla naman akong napatanong dito kung totoo ba ang mga aswang, mambabarang at mangkukulam sa kanilang baryo. Kaya naman tapatan ding sinabi sa akin ng Tatay Danny na totoo ang mga nilalang na iyon, ngunit hindi raw lehitimong taga-Capiz ang mga ito. Dagdag pa nito, nakaramihan ng mga nilalang na iyon ay nanggaling pa sa mga lalawigan ng Siquijor, Iloilo at Antique. Mariin ding inilahad ng Tatay Danny na sa kanilang baryo ay marami ding antingero at albularyo na may mataas na antas sa aspeto ng lihim na karunungan. Dahil sa aking mga narinig, sumang-ayon naman ako sa mga paalala at payo nito. At harapan ding inamin sa akin ng aking biyanan na kabilang ang kanilang angkan na nagtatanga ng lihim na karunungan na may kaugnayan pagdating sa aspeto ng agimat, bertud at mutya. Kung kaya naman sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy lang ako sa buhay sa trabahong bukid, palengke at bahay lang ang naging senaryo ng buhay namin ni Lorena. Sa loob ng 1 taon na pagsasama namin ng asawa ko, ay wala naman akong naging problema sa aking mga kababaryo. Sa awa din naman ng Diyos, wala naman akong nakakaengkwentrong mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Habang patuloy kong pinauunlad ang aming sakahan, tuloy-tuloy din ang magagandang pasok ng pananalapi sa aming tindahan. Isa itong indikasyon na hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Kung kaya naman, laking pasasalamat ko din sa Diyos dahil napunta ako sa mabuting angkan gaya nila Tatay Danny at Inay Magda, kasama ang butihin kong asawa. Hanggang isang araw nang may makilala akong isang matandang lalaki sa palengke na hindi pamilyar sa akin ang pagmumuka habang nagsasalita itong mag-isa. Sa bawat pag-unlad ng tao, may kalakip itong inggit para sa ibang napag-iiwanan sa aspeto ng kabuhayan. Ito'y isang babala ng isang estranghero na gaya ko para sa mga taong may malinis na puso gaya ninyong mag-asawa. Kaya kung ako sa'yo, iho, talasan mo pa ang iyong pakiramdam at imulat mo ang iyong mga mata. Hindi lahat ng mabait ay nasa kaanyuan ng isang anghel at hindi rin lahat ng mukhang pulube at estranghero ay nasa kaanyuan ng isang demonyo. Magkakasunod na paliwanag ng matandang estranghero. Sa puntong iyon, napaisip naman ako sa mga pinagsasasabing babala ng estrangherong matandang iyon. Hindi ko rin lubos maisip na ako pala ang sinasabihan nito. Ang akala ko kasi ng mga oras na iyon ay nahihibang lamang ang matanda. Kung kaya naman nang akma kong hahabuli ng matandang iyon, ay bigla na lang akong inawat ni Aling Sabel. Sabay sa akin ang mga katagang gumulat sa aking kamalayan. Kaya naman bigla na lang akong napahinto, sabay lingon dito. Rodrigo, saan ka pupunta at bakit nagmamadali ka? Diretsahang tanong nito. Hahabulin ko lang po yung matandang estranghero na lumapit sa akin. Masyado pong malalim at matalinghaga yung mga sinabi sa akin. Tugon kong paliwanag. Nako, wag mong intindihin yung si Mang Tomas. Ganoon talaga ang matandang iyon. Mahilig magbigay ng mga babalang wala namang katuturan. Siguro'y nalilipasan lamang ng gutom.
mariing paliwanag ni Aling Sabel. Matapos kong marinig ang sinabi ni Aling Sabel, hinayaan ko na lang na makalayo si Mang Tomas at binalikan ko na lamang ang asawa kong si Lorena sa tindahan. Subalit nang mapansin ng asawa ko ang aking pagkabalisa, tapatan naman akong tinanong nito kung ano ang nangyayari sa akin. Bakit daw ako tulala at wala sa wisyo? Dahil sa mga tanong na iyon ni Lorena, tapatan ko ding sinabi dito kung kilala niya ba si Mang Tomas. Ngunit ang sagot ng asawa ko sa akin ay kilala ng kanilang pamilya ang matandang estranghero. Mahilig daw talaga iyon magbigay ng babala sa mga taong ngayon lang nito nakita o nakilala. Dagdag pa ng aking asawa na hindi naman raw dating ganoon si Mang Tomas. Sa katunayan, gaya naming mag-asawa, simple lang din itong namumuhay noon kasama ng kanyang asawang malayo sa aming baryo. Subalit isang araw, umugong na lang ang balitang pagkamatay ng pamilya nito na ayon sa mga nakasaksi ay pinaslang daw ng mga aswang ang mag-iina ng pobreng matanda. Magmula daw nang mangyari ang insidenteng iyon, dito na unti-unting nagpalaboy-laboy si Mang Tomas. Aminado rin ako sa aking sarili na nahabag ako sa sinapit ng pamilya nito sa mga inilahad ng asawa ko. Subalit lingid sa aking kaalaman, sa kabila ng umuunlad naming kabuhayan ni Lorena, may mga mata palang nagmamasid sa akin sa palengke. Kung kaya naman sa sumunod pang mga araw, muli ko na namang nadaanan si Mang Tomas habang tinititigan nito ang dalawang matandang nagtitinda ng karne. Pabulong-bulong ito sa mga iyon habang nakatitig at nagsasalita ng kung ano-ano. Kung kaya naman, minabuti ko na lang ilayo si Mang Tomas sa mga iyon upang sa gayoy hindi na ito makalikha pa ng kaguluhan kung sakali mang may pumatol sa matanda. Tama, Utoy! Ilayo mo sa tindahan namin yung hampas lupang matandang yan. Baka hindi ako makapagtimpi, mapatulan ko yung baliw na yan. Mariing giit ng matandang lalaki. Subalit habang inaakay ko si Mang Tomas, laking gulat ko naman nang maglahad ito sa akin ng mga bagay na gumulat sa aking kamalayan. Sabay na patitig ako dito habang nagsasalita ito ng mga katagang, "Iwasan mo ang mag-asawang iyon, Rodrigo. Mga aswang ang mga taong iyon. Pinatay nila ang mag-ina ko. Sila ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Kagaya ninyo ni Lorena, naging matagumpay din ako sa aspeto ng pagninegosyo. Pero dahil nasapawan ko ang negosyo ng mag-asawang yon, pinagplanuhan nila ang pamilya ko. Hindi ako nasisiraan ng ulo, Rodrigo. Totoo ang sinasabi ko. At kaya kong patunayan sa iyo ang aking mga pinagsasasabi. Maswerte ka pa nga dahil napunta ka sa poder nila Dani. Dahil isa siyang mabuting antingero at albularyo. Pero sa maniwala ka man o sa hindi, gagawa ng paraan ng mga iyon para pahirapan ka at para bumagsak ang inyong negosyo. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Tomas. Kung kaya naman, mas lalo pang tumaas ang aking seguridad na may katotohanan ang mga sinasabi nito. Dahil sa mga babala ni Mang Tomas, hindi ko alam kung kailan mangyayari at sa kung papaanong paraan isasagawa ng mag-asawang iyon ang kanilang ninanais para pabagsakin kami ni Lorena. Isang hapon, matapos kong isara ang tindahan sa palengke, pinauna kong pauwiin si Lorena kasabay ng itay Dani. Dahil dumaan ito sa aming pwesto. Habang nagsasalansan ako ng aming mga paninda, nang bigla akong lapitan ng matandang nangutya kay Mang Tomas. Sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan, bigla naman akong tinapik nito sa balikat. Sabay tanong kung sino at taga saan ako.
Bilang pagbibigay galang, tapatan naman akong nagpakilala sa pobreng matanda nang walang pag-aalinlangan. Iho, hindi ba't ikaw yung umakay kay Tomas? Yung gusgusin at hampas lupa? Isa pa, hindi ba't ikaw din yung asawa ng anak ni Danny na antingero at albularyo? Tama ba ako? Magkakasunod na tanong nito. Ako nga po, Manong. Bakit po? May problema po ba kayo sa biyenan ko at kay Mang Tomas? Patanong kong tugon. Problema ba ka mo, iho? Abay, malaki ang problema mo kumpara sa akin. Mariing tugon nito. Bakit po, Manong? May balak din ba kayong paslangin ako? Gaya ng ginawa ninyo sa pamilya ni Mang Tomas? Patanong ko pang tugon. Subalit nang marinig ng pobreng matanda ang aking mga paratang, nagpalinga-linga lang naman ito sa paligid. Sabay titig sa akin habang nanlilisik ang mga mata sa kapulahan. Kaya naman nang matapos kong mailahad ang aking mga sinabi, bigla ko namang iniwasan ang mga titig nito na para bang gusto akong kainin ng buo. Sa pagbagtas ko nga ng daan, paunti-unti kong nararamdaman sa aking sarili ang pagbigat ng aking katawan. Kung kaya naman sa pagdating ko ng pamamahay, napansin kaagad ng Tatay Danny ang pagiging balisa ko at tulala. May mga bagay pa itong itinanong sa akin. Ngunit puro paling lang ng leeg ang naitutugon ko. Gustuhin ko mang ibuka ang aking bibig, pero pakiramdam ko walang letra o tinig na lumalabas dito. Ramdam ko pa sa aking sarili na tila ang bigat igalaw ng aking mga bibig, braso, binti at kung ano-ano pa. Kung kaya naman ang ilapat sa akin ng Tatay Danny ang kanyang agimat na infinito Diyos. Dito na kumpirma ng biyanan ko na kinukulam ako. Mas lalo pang nagulantang ang ama ni Lorena nang tanggalin ng asawa ko ang aking damit pang itaas. Sabay gulat na nagsabi ng, Diyos ko! Diyos por Santo Santissima! Naloko na, Lorena! Anak! Hindi lang kinukulam ang asawa mo. May marka din ito ng aswang! Meron ba kayong nakaaway o nakasagutan sa palengke? Isipin mong mabuti, anak. Isipin mo. Sinabi ko na sa inyo na huwag kayong nakikipag-usap kung kani-kanino. Magkakasunod na tanong at paliwanag ng aking biyanan. Hindi naglaon, biglang naalala ni Lorena ang mag-asawang may-ari ng tindahan na pinaiiwasan sa akin ni Mang Tomas. Kung kaya naman, biglang kumunot ang noo ng Tatay Danny dahil batid nito sa kanyang sarili na aswang at mangkukulam ang mga taong iyon. Maya-maya pa, habang nasa tabi ko si Lorena, nagsagawa ng isang ritual ang aking biyanan para palabasin sa aking katawan ang presensya ng mangkukulam. Ilang minuto pa ang nakalipas, bigla namang nanlisik ang aking mga mata. Habang pilit kong pinaglalaban ang presensya ng kung anumang nilalang ang nasa loob ng aking katawan. Huwag ka nang lumaban, iho. Ibigay mo na sa akin ang iyong sarili dahil mahihirapan ka lang. Giit ng matandang boses sa aking isipan. Lumaban ka, Rodrigo. Anak, huwag mong isusuko ang sarili mo sa demonyong yan. Magtiwala ka lang. Mahuhuli at malalaman ko din ang kinaroroonan ng gumagambala sa'yo. Mariing paalala ni Tatay Danny. Sa isang iglap lang, nagbago ang aking tinig at parang dinadaig ako ng nilalang sa loob ng aking katawan.
habang si Lorena naman noon ay humahagulgol na para bang babawian na ako ng buhay. Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Anak ka ng demonyo! Lubayan mo ang manugang ko! Kung ayaw mong magkandaleche-leche ang buhay mo! Mariing sigaw at banta ni Tatay Danny. Kumusta ka, Danny? Matagal-tagal na rin noong huli tayong nagtagpo. Pasensya ka na. Ito lang ang alam kong paraan para magkalat ng binhi ng yanggaw sa palengke. Pero dahil nasapawan ng anak mo ang aking tindahan, papatayin ko ang manugang mo, gaya ng ginawa ko sa pamilya ni Tomas. Mahabang paliwanag ng mangkukulam sa aking katawan. Hindot ka, Berong! Kung alam ko lang nagagawa ka muli ng mga katarantaduhan sa bayang ito, sana pinatay na kita noon. Tama ang aking ama. Mula noon hanggang ngayon, traidor talaga kayong mga aswang. At sinungaling na mangkukulam. Mga nilalang na walang palabra de honor. Magkakasunod na paliwanag ng aking biyanan. Kung kaya naman ginawa ng ama ni Lorena ang kanyang makakaya para isalba ang aking buhay sa aswang na mangkukulam. Ngunit habang umiiral ang pakikipaglaban ng Tatay Danny, laking gulat naman ito nang biglang mawala ang presensya ni Mang Berong. Sa pagbabalik ng aking wisyo, biglang gumaan ang aking pakiramdam at nawala na ang kani-kanina lamang ay parang tumutusok na karayom sa aking katawan. Ilang oras pa ang nakalipas, nabalitaan na lang namin sa kabilang baryo na may isang estranghero daw na nanunog ng isang bahay. Napag-alaman din namin na ang bahay na nasunog ay ang pamamahay ni Mang Berong at ng asawa nito. Saad pa ng ilang residente na kasamang natupok ng apoy ang mag-asawang aswang at mangkukulam. Kung kaya naman nang mangyari ang insidenteng iyon, hindi ko na rin napagkikita si Mang Tomas. Sa isip-isip ko naman, ang pangit lang ng kinahinatnan ng buhay ni Mang Berong at ang asawa nito. Nang dahil lang sa inggit, handa silang pumaslang ng mga inosenteng tao. Sa isang sulok naman ng aking isipan, alam ko sa aking sarili na ang responsable sa naganap na sunog sa kabilang baryo ay walang iba kung hindi si Mang Tomas na may malaking galit sa mga iyon. Kung kaya naman noong nakaranas ako ng kulam sa baryo ng asawa kong si Lorena, palagi ko na lang inilalagay sa aking isipan ang mga babala ng estrangherong matanda na si Mang Tomas na palaging maging mapagmatsyag sa lahat ng taong nakakasalamuha ko, mapabata man o matanda, babae man o lalaki. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong lahat.